Good morning, everyone. At this point, we'll tackle about distance education, or also called distance learning, e-learning, or online learning. I know kita tanan naka-experience na aning distance learning samot na pag COVID era. Anyways, what is distance education? The distance education is a form of education where students and teachers are physically separated, uses various technology to facilitate communication and instruction. Ang distance education is usa ni sa kapamaagi nga sa pag-learn nga ang student o ang teacher wala mag-uban sa usa ka classroom. Ang distance education nagamit ni siya og mga lain-lain nga technology aron mapadali ang communication or ang pagtudlo. What is the definition of distance education? A method of studying in which lectures are broadcast or lessons are conducted by correspondence without the student needing to attend a school or college. Distance education is a way of learning remotely without being in regular face-to-face contact with a teacher in the classroom. Ang distance learning kuno is usa ni ka paagi sa pagtuon diin ang instruction or ang klase wala physically na sa classroom o kani is nagkinahanglan ni siya og wala ni siya nagkinahanglan og modong ka sa eskwelahan or mga classroom kanang mag face to face mo sa mga maestra. Ang distance learning is nanis siya tulo ka objectives like una, efficiency and cost effectiveness. Ang efficiency and cost effectiveness is a more affordable alternative to traditional education. Ang efficiency is ang distance education is mas makabarato ka compare sa traditional nga education like face to face kay kung distance learning manggod pwede ra ka di na mo plite, di na ka mag boarding house o mga gasto nimo sa pagkaon. Ikaduha, accessibility provides higher education opportunities to all willing and qualified individuals. Kaning distance learning ay naghatag ni sa opportunity sa mga dahang tao nga eskwela like mga busy sila sa ilang life, pwede ra sila muhimo sa pag distance learning kay accessible na ni siya. Katulo, flexibility enables individuals to study while working or handling personal responsibilities. Mato ang gingon ganiha nga ang distance learning flexible na siya sa mga naay mga trabaho o kanabitang naay mga responsibilidad sa kinabuhi. And next, the three main components of distance education is 1. Institutionally based, organized by a recognized institution. Kani siya is gidumalahan niya sa mga officially sa mga eskwelahan like asa ang gibutangan sa kanang eskwelahan. And next, kaning physical separation. Teachers and students are not in same location. Ang kanang distance learning daw is kanang wala mag-ubad ang estudyante o ang maestra like ang mga students na ara sa ilahang bay or na silang trabahoan while ang maestra po na po sa ilaha or kanang nasa mga duty sa school. And 3, interactive telecommunication. Communication through online platforms, emails, video calls, or etc. Like kaning distance education is kanang mag-communicate ra ang kanang students o ang kanang maestra through mga online platforms like emails, video calls, kanang Google Meet bitaw nga atong kanunay nga gigamit o kaning pwede pod sa G-class nga mag-send sa mga activities para wa na bitay face to face nga mahitabo. And then the key elements of distance education is
physical separation of teachers and students. Wala nag kanang face to face, walay kanang physical nga nahitabo sa kanang students o sa teachers. Use of various technology, computers, video calls, learning management system, like ang mga pag sa distance education or learning, gamitan ni sa og lain-lain nga technologies like kanang computers, like pag video call ana napagi ihatag sa mga maestra ang mga instructions sa mga students while wala naghimo og face to face. Student teacher communication through online platforms la kanang pwede ra kanang i-send sa mga kanang G-class ang mga instructions sa mga students, like instructions sa mga maestra like, ana ra sa kanang Google Class or mag Zoom klase ra o mag-discuss kanang through Google Meet. Student interaction via discussion, forums, and group project. Pwede po ang mga student, like ang student mag-interact through mga online platforms sa ilahang mga projects or mga discussion. Nya ang distance education pod na po'y mga advantages like flexibility, learn anytime and anywhere. Pinagi sa distance education, pwede ra ka maka-learn or maka-study bisan asa o kanang bisan kanusa kon pwede ra narakas imong balay, narakas imong trabahoan. Accessibility, open to students worldwide. Kay kaan man distance learning, pwede ra silang maka-cut-on maka-cut-on bisan sa tanan, like ang ang distance education is open for tanan kay pwede ra ka maki-socialize like sa sa internet nga cost effective, reduces travel and accommodation cost. Ang distance education siya kanang mas makabarato ka kay wala kay kanang gasto para boarding house, para kanang pliti-pliti ni mo dong sa eskwelahan. Unya, self-paced learning allows students to learn at their own speed. Naara sa estudyante kung saan nila na kanang pagkat-on, naara nila ang kanang time management kung unsaon nila. Gawas sa kana advantage na po'y mga disadvantage ang distance education, like unas lack of social interaction, limited face-to-face interaction with teachers and peers can make learning feel isolating. Ang ang students o ang teacher mostly sa students was the interaction sa bisan kinsa kay syempre narakas inyo pwede ra kang di mag-interact jud physically. Nga, technical issues, a stable internet connection and proper devices like computers, tablets are necessary for effective learning. Ang kailangan pud sa distance education kaning need pud ka og kanang stable nga internet. If wa po kay stable nga internet, di pud ka maka learn or maka study ani nga kanang distance learning nga forum kay og wa po kay kanang mga like gamit mga computers, mga cellphone, mga tablet, di pud ka syempre di po ka maka-eskwela. And next, the time management. Without a structured classroom environment, students must be self-disciplined and manage their time effectively. Usa pod ka challenge ang distance learning kaning time management kay usahay murag di na tumabalance sa atuhang oras sa pag-eskwela kay like na po tay mga gusto nga dapat anang oras sa unta klase na to pero mas mauna ta sa itong mga gusto mo ng ang distance education magkinahanglan ka og time management. And next, ang technology used in distance education, ang learning management system. Mo sila usa nga kanang
technology nga gigamit sa distance education. Platforms like Google Classroom, Moodle, and Canvas help organize courses and materials. Like para karon, if watay ka ng mga klase or nay mga himuon ang mga faculty, need lang ka na nga platform like Google Classroom. Ana ihatag sa mga teachers ang ilang mga instruction, mga activities, mga modules nga dapat ihimuon sa mga students. Video conferencing tools like Zoom, Microsoft Teams, Google Meet facilities live classes and discussion. Like kanang if gusto sa mga teachers ang kanang mag-discuss siya, pwede gamiton ang kanang kining ginihimo na to kanang Google Meet. Pwede ana siya mo discuss siya mo makig-ana ang mga students ana niya ihata ang mga instruction like mag-discuss siya sa about ana nga topic. Kanya next, online resources, e-books, recorded lectures, discussion forums, and digital libraries provide access to learning materials. Ay kaning naa sa mga online resources po, pwede po ka maki-search sa mga topic na inyohang gina kanang study, like ana nimo sa mga digital libraries like kanina sa Google, like sa GPT, pwede nimo magamit para sa imong online resources. And the last is the future of distance education. Kaning AI powered learning. Artificial intelligence is making personalized learning experience more efficient. Kaning mga AI, pwede ni himuon pud sa or makatabang pud ang AI sa pagkanang himo sa imong distance education. Kay ani mas efficient mo makita ang mga kanang if gamiton nimo saktong paagi ang AI, makatabang po ni siya. And next, the interactive content like virtual reality and kaning AR ay improving engagement and hands-on learning. Like sa future po nga distance education, mas makita po ang mahimo ang mga virtual reality, maingana o kaning global learning opportunities. Distance education is making international collaboration and cross-cultural learning more accessible. So, ang conclusion na to ani is, ang distance education is transforming the way people learn by providing accessible, flexible, and cost-effective education solutions. Despite some challenges, advancements in technology continue to improve the quality and effectiveness of online learning. As the world embraces digital transformation, distance education is expected to grow, offering more opportunities for learners worldwide.